Pag-uusapan natin yung patungkol sa katuwiran. Nakaraan ipinangaral sa atin yung katuwirang ipinangangaral ng Ebanghelyo. Anong sinasabi doon sa talata? Kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. O mas mabuting basahin yung huling parte ng at sa totoong kabanalan. O kabanalan ng katotohanan o totoong kabanalan. Ang pinag-uusapan natin yung katuwiran ng Diyos. Na itong bagong nilalang, na yung bagong pagkatao ay binuo sa pamamagitan at para at ayon sa katuwiran ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng Diyos. Hindi lamang isang bahagi ng baluti ng Diyos, yung katuwiran ng Diyos, na inilalagay sa dibdib ng Kristiyano. Kung hindi tumutuko yun sa ating pagkakakilanlan bilang anak ng Diyos. Sa totoo lang, sinabi ni Juan, pumunta ka sa unang Juan 3. Pupunta tayo sa unang Juan. Sinabi ni Juan, Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. So makikita natin na yung paggawa ng katuwiran ay hindi mo pwedeng ilayo sa pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo ay matuwid. Pumunta ka sa talatang 10. Dito nahahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, niyang hindi umiibig sa kanyang kapatid. So nakikita natin na yung katuwiran ay hindi lamang paraan ng ating pangangatwiran o pagkakaroon ng matuwid na doktrina, kung hindi tumutukoy doon sa matuwid na paraan ng pamumuhay na tanda ng mga tunay na anak ng Diyos. Totoo na tayo ay ginawang matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya nga, yang pagiging matuwid sa harapan ng Panginoong Jesucristo ay nagbubunga sa atin ng matuwid na pamumuhay kay Kristo. At yan ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Doon sa Efeso 4:24, kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Itong aklat ng Efeso, isulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, ay nagpaliwanag sa atin ng kabuuan ng plano ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan, hanggang sa kahit dumating ang panahon ng katapusan ng sanlibutan, na ang Diyos ay humirang ng mga tao para sa kanyang sarili. At yun ang dahilan kung bakit pumarito si Kristo sa lupa, upang yung mga tao na hinirang ng Diyos ay kanyang tubusin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Na itong mga taga-Efeso, bagamat nung una hindi sila kasali at hindi sila tinatawag ng mga tao ng Diyos at hindi sila ibinibilang na bayan ng Diyos, ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinangaral sa kanila ang ebanghelyo ng kapayapaan kay Jesucristo na ating Panginoon. Kaya nga, ang biyaya ng Diyos ang nagdala ng bagong realidad sa buhay ng mga Kristiyano sa Efeso.
So tinanggap nila yung ebanghelyo ng Panginoon, hindi sila tumanggap ng bagong aral lamang. Hindi sila basta tumanggap ng mga bagong kaugalian o bagong mga piyesta o bagong mga tradisyon. Kung hindi nagkaroon sila ng pagbabago sa kanilang mga pamumuhay. Makikita mo yun, na yun ay manifestasyon ng biyaya. Pumunta ka sa Efeso 2. At alam niyo yung talata, pagka bumasa tayo 1 hanggang 5. At kayo binuhay niya nang kayo mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuri. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa ating mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kagalitan gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos, nakikita mo yung pagkakaiba ng unang mga talata doon sa salitang ngunit ang Diyos palibhasa'y mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin, bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo. Sa pamagitan ng biyaya, kayo'y naligtas. Yun pala yung ibig sabihin ng pagliligtas ng Diyos ayon sa biyaya. Na itong taong patay sa kasalanan at lumalakad ayon sa takbo ng sanlibutan ito ay binigyan ng Diyos ng bagong buhay sa Kanya. Kaya sinasabi sa talatang 8, sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya't ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng gawa, ngunit para sa mabubuting gawa. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay nahahayag sa pamamagitan ng bagong buhay ng mga Kristiyano, na kanilang nakikita at naobserbahan ang realidad nito pagkatapos na sila'y tumanggap kay Kristo. Na pagkatapos na sila'y sumampalataya kay Kristo. Nakikita mo sa talatang 9, talatang 10. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Maliwanag. Kaya biyaya ng Diyos, sapagkat kaloob ng Diyos ang kaligtasan, at hindi sa gawa. Ngayon, talatang 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Sa madaling salita, ang kaligtasan ay hindi ayon sa mabubuting gawang-gawa ng tao. Subalit, gawa ng Diyos sa Kristiyano para sa mabubuting gawa. Isa pang talata, doon sa, ituloy lang natin yan sa talatang 12 hanggang 13, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ni Israel at mga taga-ibang lupa, tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Nakita po natin, na hindi maaari ang tao makasanlibutan pero may Diyos. Ang taong lumalakad sa takbo ng sanlibutan ito, walang Diyos. Kaya talatang 13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo Jesus. Ano yung sinasabi natin kanina? Na ang biyaya ng Diyos ang nagdala ng bagong realidad sa buhay ng mga Kristiyano. At ang realidad na ito ay nakikita sa pagkakaroon ng ibang pamumuhay sa mga hintil, o ibig sabihin yung pamumuhay ng mga taga-Efeso bago sila nakakilala kay Kristo. Bumalik tayo doon sa binasa natin. Efeso 4:17, at ito yung konteksto ng binasa natin kanina. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon,
na kayo'y hindi na nagsisilakad na gaya ng lakad ng mga hintil. Ngayon sila'y kasama na sa iglesia ng Panginoon, yun na binasa natin kanina mula talata 1 hanggang 16. Na yan ang plano ng Diyos, ng bawat naging kay Kristo ay magiging bahagi ng katawan ni Kristo. Yan ang tinuro sa atin ng banal na kasulatan, na yung mga tao na tinawag ng Diyos sa kaligtasan ay tinatawag niya rin sa loob ng iglesia. At makikita mo na hindi na sila lumalakad sa lakad ng mga hintil. Anong klaseng pamumuhay o anong klaseng paglakad meron ang mga taong walang Diyos? Sa pagpapalalo ng kanilang pag-iisip. Ituloy natin yung basa natin. Sa pagpapalalo ng kanilang pag-iisip. Nasa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos. So ang Diyos ay buhay, at ang Diyos ay gumagawa sa sanlibutan, subalit may mga tao na hiwalay sa buhay ng Diyos. Yung buhay na tinataglay nila sa kanilang ipinamumuhay araw-araw ay buhay na ipinamumuhay nila para sa kanilang sarili. Kaya nga ang buhay na walang hanggan ay walang hanggan sapagkat yan ay buhay na hindi atin. Yan ay buhay ng Diyos. Na ang mabuting pastol, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa mga tupa. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Jesucristo na siya ay naparito upang ibigay ang kanyang buhay at ang mga tumanggap ng kanyang buhay ay magkaroon ng buhay na masagana. Bakit buhay na masagana? Sapagkat ito ay buhay ng Diyos na ibinibigay sa atin. Nakagaya na ang Diyos ay walang kamatayan, ang sino mang tumanggap ng buhay mula sa Diyos ay wala ring kamatayan. Yun ay pakikisama sa buhay ng Diyos. Kung kaya, yung taong ang kanilang isip ay nadidiliman, sabi ng banal na kasulatan, ay nahihiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalan na nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. So mataas na pag-iisip, matigas na puso, hangal na pag-iisip. Talasang 19, na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa mga kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Yung salitang kalakalin. Pag sinabing salitang kalakal, tumutukoy sa material. Na kahit ikasasama ng kanilang buhay, basta pera ang pinag-uusapan, papatusin nila yun. Pag pinag-uusapan ng salitang kalakal. At ganyan ang tao sa sanlibutan. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo, ako'y nahihikayat at ako mismo nakakita na kayong mga taga-Efeso, hindi na ganyan ang buhay ninyo. Maaring nakita ni Apostol Pablo itong mga taga-Efeso sa kanilang dating pamumuhay. Na simula nang tumanggap sila kay Kristo, nagkaroon sila ng ibang direksyon. Nagkaroon sila ng bagong paglakad. Nagkaroon sila ng ibang pagnanasa. Nagkaroon sila ng higit sa lahat pagnanasa kay Kristo. Ngayon, ituloy natin ang basa natin. Paano sila nagkaroon ng pagbabagong sa kanilang buhay? Ituloy natin. Ngunit kayo'y hindi nangatuto ng ganito kay Kristo. Anong tinutukoy na hindi natutunan ng mga Kristiyano kay Kristo? Yun, yung mga binasa natin sa taas. Hindi natin natutunan kay Kristo na magpalalo sa pag-iisip. Hindi itinuro sa atin ng Panginoong Hesus na tayo ay maging hangal sa harapan ng Diyos. Kung hindi tinuruan pa nga tayo ng Panginoon na huwag kayong maging hangal kundi alamin ninyo ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo tinuruan ng Panginoon na lumakad sa kadiliman. Sinasabi pa nga ng mga apostol na ito ang mensaheng narinig natin kay Kristo, na ang Diyos ay liwanag.
At sa Diyos ay walang anumang kadiliman. Idagdag pa, sinabi ng apostoles, na kung sino man magsasabi, sino man magpapahayag na siya ay may pakikisama sa Diyos, subalit lumalakad sa kadiliman, ay nagsisinungaling siya. Kaya sinasabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, yung dati ninyong lakad na hindi nyo na nilalakaran ngayon, hindi yan natin natutunan kay Kristo. Hindi yan ang epekto ng aral ni Kristo sa atin. Hindi tayo tinuruan ni Kristo na maging sakim. Hindi tayo tinuruan ng Panginoong Hesukristo na magmatigas ang puso natin. Hindi tayo tinuruan ng Panginoon na mga kalibugan sa sanlibutan na nagpapatakbo ng buhay natin. Hindi tayo tinuruan ng Panginoon na kalakalin natin ang mga sarili natin sa karumihan. Talatang 20, kayo'y hindi natuto ng ganito kay Kristo. Kung tunay na siya'y inyong pinakinggan at kayo'y tinuruan sa Kanya gaya ng katotohanan na kay Jesus. So yun palang itinuturo ng Panginoon sa atin ay dapat natin pinakikinggan. Ang turo ng Panginoon ay dapat pinakikinggan sapagkat ito'y katotohanan na nasa Panginoon. Na kanya sinabi sa mga sumampalataya sa Kanya at paulit-ulit nating naririnig sa pulpitong ito na kung kayo'y magpapatuloy sa aking mga salita, sabi ng Panginoong Hesukristo, tunay kayong mga alagad ko at inyong malalaman ang katotohanan. At ang katotohanan na magpapalaya sa atin. Na ito palang mga katotohanan ito magpapalaya sa atin saan? Doon sa mga tanikala ng ating dating buhay na hindi naman yan ang turo sa atin ng Panginoon. Sapagkat tayo itinuruan ni Kristo sa bagong buhay. At ano ang itinuro sa atin ni Kristo? 3 bagay. Talatang 22. Una, inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa kahalayan at pagdaraya. Anong unang turo ni Kristo? At ito ay makikita mo sa Ebanghelyo. Nalin, kasama sa aral ni Kristo ang iwan ang dating pamumuhay. Hindi turo ni Kristo na matapos natin siyang tinanggap bilang Panginoon at pagkatapos dadalhin natin yung paraan natin ng dating pamumuhay ngayong mga Kristiyano na tayo. Yun ang sinasabi ng Apostol Pablo. Hindi ganyan ang turo sa inyo ni Kristo. Kung hindi pa ulit-ulit pang ang sinasabi ng Panginoon na kung susunod tayo sa Kanya ay nangangailangan ng paglimot sa sarili. Para kang pumapasok sa makipot na daan. Parte ng buhay Kristiyano ng isang tunay na doktrina ng ating Panginoong Hesukristo na meron tayong iiwan sa dati nating pamumuhay. At yun ay maliwanag hindi lamang sa talatang ito ng Efeso, kung hindi pagka binasa natin ang mga naratibo ng Ebanghelyo nila Mateo, Marcos, Lucas at Juan na inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan ang dating pagkatao. Bakit? Sapagkat habang tayo ay nabubuhay sa daigdig nito, maraming pandaraya sa sanlibutan. At makikita mo na ang tao na wala kay Kristo, magpapakasama yun na magpapakasama. Hanggat ang tao hindi siya nagiging tagasunod ng Panginoong Hesukristo, hanggat hindi siya natututong sumurrender sa doktrina ni Kristo, wala siyang ibang direksyon kung hindi pasama ng pasama ng pasama. At yun naman sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo. Tignan natin. 2 Timoteo 3. Talatang 12. Oo, at lahat ng ibig mamuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay mga babata ng pag-uusig. Datapwat ang masamang tao at mga magdaraya ay lalong sasama ng sasama. Isipin mo kung
Kung lalakad tayo sa bagong buhay, pero hindi natin iiwan yung dati nating pamumuhay, magpapatuloy tayo sa kasamaan natin. Sapagkat yung kalikasan na yan ay magpapatuloy sa kasamaan hanggang sa kasamaan na madadaya at magdaraya. At puwerte yan ang turo ng ating Panginoong Jesucristo. Natutunan din natin sa Panginoong Jesucristo at natutunan ng mga taga-Efeso sa Panginoong Jesucristo na ang pagbabagong ito ay panloob na pagbabago. Ito ay pagbabago ng pag-iisip. Efeso 4, ituloy natin sa talatang 23. At kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Ang sinasabi ng Panginoong Jesucristo na pagbabago ay hindi pagkonforme sa kautusan. Kahit ang Panginoong Jesucristo hindi nagturo na ang tao pag gumawa ng mabuti, mabuti na siya. Ang sinasabi ng Panginoon na pagbabago ay espiritual na pagbabago. At nakikita mo dyan yung pagbabago ng pag-iisip. Sa Griyegong salita yan yung metanoia. Yung salitang ugat na ginagamit ng mga biblical writers pag pinag-usapan yung salitang pagsisisi. Ang pagsisisi ay pagbabago ng pag-iisip. Kaya siya nagre-resulta ng pagbabago ng gawa. Nagkakaroon ng pagkilala ang tao sa katuwiran ng Diyos at nakikita niya ang kanyang sarili na isang makasalanan. At ang Diyos ay hahatol kung kaya't nagkaroon siya ng pagbabago ng pag-iisip. Ang tao ay maaaring magmatuwid. Babaguhin niya ang kanyang gawa, subalit nagmamatuwid siya sa kanyang isip para kumonforme, lalo na sa setting ng iglesia, lalo na sa setting ng pagpapala. Ang tao, gusto niyang baguhin ang kanyang pamumuhay, hindi dahil sa gusto niya nang magbago, kundi dahil yung kanyang ginawa ay nagre-resulta ng pangit na resulta sa kanyang buhay. Naalala niyo yung kwento ng Panginoon patungkol sa prodigal son. At yan yung mabuting example. Nang kinuha ng anak ng mayamang lalaki yung kanyang mana, at pagkatapos ay nagpakalayo-layo. At nilustay niya ang kayamanan ng kanyang ama. At pagkatapos magkaroon ng pagtagutom doon sa lupain na pinuntahan niya. Ni halos pagkain ng baboy, hindi siya makatanggap sa sobrang hirap. Hindi totoo na yung prodigal son kumain ng pagkain ng baboy. Binasa mo sa banal na kasulatan, ni pagkain ng baboy, ipinagkait pa sa kanya. Sobrang hirap. At doon siya nag-isip-isip, sa bahay ng aking ama, kahit mga katulong doon, maayos ang buhay. Tapos ako yung anak, ako yung nahihirapan dito. At sabi niya, ako yung babalik doon. At sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala ako sa Diyos at nagkasala ako sa iyo. At hindi na ako magiging karapat-dapat na tawagin mong anak. Makikita mo ninyo. At makikita mo na ang pagbabago ng isip ay kasama pati yung pagkilala mo sa iyong sarili. Nung una, entitled siya. Isipin mo, hindi pa patay yung tatay niya, hiningi niya na yung mana niya. Nasobrahan siya sa pagkilala na ako may karapatan, ako anak, akin na yung mana ko. Pero nung nagbago ang kanyang pag-iisip, inisip niya wala siyang karapatan. Hindi ako karapat dapat na maging anak mo. Sa dami ng mga kasalanan ginawa ko, hindi ako karapat dapat. Kahit wag mo na ako pagpalain, patawarin mo na lang ako. Yan isang magandang bagay patungkol sa pagsisisi. Isang magandang aral patungkol sa pagsisisi. Kahit wag mo na ako gawa ng mabuti, Panginoon, basta patawarin mo na lang ako. Basta wag kang magalit sa akin. Sabi niya, pabalik ako rito kahit gawin mo na lang akong utusan dito. At pagkatapos dahil nagbago ang kanyang sarili, siya ay tumayo. At umuwi siya sa bahay ng kanyang ama. At doon mo makikita ang kadakilaan ng biyaya ng Diyos na walang estranghero sa biyaya ng Diyos.
na ang taong magsisisi at kikilala sa katuwiran ng Diyos ay tatanggapin ng Diyos. Aba, sinasabi sa banal na kasulatan, o sino man nagkasala, ang Diyos ay matapat at matuwid na magpapatawad sa ating mga pagkakasala. Subalit nangangailangan ng pagbabago ng pag-iisip. Mula sa pagmamataas ay kailangan magkaroon ng pagpapakumbaba. Simula sa pag-iisip na tama tayo, mali ang Diyos, kailangan baliktarin ang sitwasyon. Mali tayo, tama ang Diyos. At kung anong sabihin niya pagkatapos, yun ang mangyayari. Sapagkat tama ang Diyos. Hindi maaari na magsisisi tayo sa harapan ng Diyos at pagkatapos, matapos na tayo pinatawad ng Panginoon, uulitin lang natin yung mga bagay na ikinagagalit ng Diyos. Hindi yan aral ni Kristo. Ang aral ni Kristo na nabasa natin sa banal na kasulatan, ang Panginoon nagpapatawad. Ang Panginoon ay umaaring ganap sa pananampalataya ng taong nagsisisi sa harapan ng Diyos. Kung ang tao ay magkakaroon ng pagbabago sa espiritu ng kanyang pag-iisip. May dalawang pumasok sa templo. Yung isa publikano, yung isa pariseo. Ang sabi ng pariseo, papasalamat ako sa iyo, Panginoon, sapagkat hindi ako kagaya ng publikano ito. Ako'y nag-iikapo. Ako'y nag-aayuno 3 beses sa isang linggo. At hindi ako kagaya ng publikanong ito. Subalit ang publikano, sabi sa banal na kasulatan, hindi man lang makatingin sa langit, kundi kanyang dinadagukan ng kanyang dibdib. At kanyang sinabi, O Diyos, mahabag ka sa akin, ako'y makasalanan. At sinabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, na yung tao na publikano ay lumabas sa templo na pinawalang sala ng Diyos, sapagkat ang nagmamataas ay ibinababa. At ang nagpapakababa sa harapan ng Diyos ay tinataas ng Diyos. Maaaring hindi doon sa kataasan na nais natin, kung hindi doon sa kataasan na kasing taas man lang ng pagpapakumbaba ni Kristo, sapat na sa akin. Doon man lamang doon sa pagpapakumbaba ni Kristo ay masyado ng mataas yun para sa akin na makasalanan. Sapat na sa pagpapakumbaba ni Kristo. Kaya, yan ay itinuro ng Panginoon. Kaya sinabi niya sa mga taga-Efeso, yung kataasan ng pag-iisip, yung pagpapalalo ng pag-iisip, hindi tinuro sa inyo ng Panginoon yan. Hindi yan natin natutunan kay Kristo. And then, pangatlo, natutunan natin kay Kristo, talatang 24, ito yung binasa natin. Itinuro ni Kristo ang pagbibihis ng bagong pagkatao. Bago ako magtuloy-tuloy dyan, sapagkat yan ang teksto natin ngayong umaga, ay gusto kong ipaalala sa inyo na ang lahat ng ito ay itinuro ng Panginoon sa doktrina ng kapanganakang muli. Di ba't sinabi ng Panginoon kay Juan, sa Juan 3, ito yung nakasulat, sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Mayroon pang isang bagay na dapat natin basahin sa Mateo 18. Mateo 18, talatang 3. At sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliliit na bata sa anumang paraan, ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. So inyong kapanganakang muli, pagsisimula sa harapan ng Diyos, out of nothing, from scratch, at yan na nakakatakot. Sometimes pupunta tayo sa Panginoon, dala-dala yung mga bagay na akala natin pakikinabangan ng Diyos. Dala-dala natin yung mga experience na hindi kailangan ng Diyos.
Mga skill na hindi gagamitin ng Diyos. Ayaw natin magsimula na kagaya ng maliit na bata. Sabi ng Panginoon, maliban ang tao ay makonvert. Yung salita doon, magmanumbalik, makonverte. Na maging tulad sa maliliit na mga bata. Sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Ipinapakita ng Panginoon na ang bagong relasyon kay Kristo ay pagsisimula ng bagong buhay. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi kagaya ng buhay natin nung tayo ay mga hindi pa anak ng Diyos. Mahirap unawain yun, pero yan ang realidad ng pagiging bagong tao kay Kristo. Guguluhin nito ang ating mga relasyon. At sinabi na yan ng Panginoon. Relasyon natin sa pamilya, relasyon natin sa mga tao na hindi lumalakad sa kaharian ng Diyos. Sinabi na ni Kristo yun. Na ang bagong buhay na dala ni Kristo ay nakakasumisira ng buhay na nakasanayan natin nang wala tayong Diyos. Mateo 10:35 o 34. Huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat ako'y naparito upang papagalitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang sariling kasambahay. At ang umibig sa ama o sa ina ng higit sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae ng higit kaysa sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. At ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin na hindi karapat-dapat sa akin. Ang nakasusumpong ng kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang mawawalan ng buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Makita mo yung bagong buhay na dala ni Kristo? It is disorienting. Ito ay radikal. Na kung ang tao hindi sasampalataya kay Kristo, hindi kayo magkakasundo niyan. Ang kapayapaan ay dala ng Diyos doon sa parehas na pananampalataya, hindi sa hidwang pananampalataya. Na hindi mo nga sasabihin doon sa taong ibang doktrina at iba ang pananampalataya na pagpalain siya ng Diyos. Yan ang natutunan natin kay Kristo. Na hindi mangyayari yan sa pagdidesisyon lang ng tao, kailangan ng tao ipanganak na muli. Mangingibabaw ang emosyon ng tao bilang tao. Mangingibabaw ang kompromiso ng tao bilang tao. Kung kaya nga't ang dala ng salita ng ating Panginoong Jesucristo ay buhay. Nasabi ng Panginoon, ang laman ay walang mapapakinabangang anuman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo, ito ay espiritu at ito ay buhay. At isa pa, halimbawa, pumunta ka sa talatang 16, kabanatang 16, nasa Mateo pa rin tayo, 24 hanggang 26. Akala ng mga apostoles na ang pagsunod kay Kristo ay pagkakaroon ng impluwensya sa sanlibutan, na sila'y kikilalanin, na sila'y magiging mga sikat sa sanlibutan. At nang sinasabi na ng ating Panginoong Jesucristo na siya'y pupunta sa Jerusalem at doon siya papatayin, umalma si Pedro. Isipin mo, iniwan niya yung kanyang pangingisda at sumunod siya kay Kristo at sasabihin ni Kristo, alam niyo ba, anong dulo ng ating pagsasamang ito? Papatayin ako. At maaaring inisip ng mga apostol, hindi yan ang pinag-usapan natin noong una.
iniwan namin ang lahat para sa iyo, tapos mamamatay ka? At sumagot ang ating Panginoong Hesukristo. Sinabihan niya, ikaw Satanas ka. Huwag ka dyan sa harapan ko, dito ka sa likod ko. Nakakatisod ka sa akin. Hindi mo pinag-iisip ang mga bagay tungkol sa Diyos. Iniisip mo lang yung mga bagay na tungkol sa mga tao. Now, sinabi niya, talatang 24, na magkagayoy sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino mang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kanyang sarili. At pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. 25. Sapagat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Nakita mo yung pinagkaiba ng dalawang linya. Yung isa, ibig. Ibig iligtas ang kanyang buhay. May pagnanasa, naingatan ng kanyang sarili, siyang nawawalan. Pero doon sa pangalawang linya, wala doon yung salitang ibig. Dahil kahit anong hawak mo sa buhay, pag ikaw Kristiyano, mawawalan ka talaga ng buhay sa sanlibutan ito. At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakasumpong niyaon. Makakilala ka ng mga taong aabusuhin ka dahil sa pananampalataya mo. Makakita ka ng mga tao na paulit-ulit kang sasaktan alang-alang kay Kristo. Hindi mo ibig mangyari yun, pero yun ang nangyayari. At doon ka nakakasumpong ng buhay kay Kristo. 26, sapagkat anong pakikinabangin ng tao kumakamtan niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? Ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay? Pinag-uusapan dito kaligtasan. Sapagkat sinasabi rito ng Panginoon, ano kung nasa iyo na ang lahat ng bagay, mawawala naman yung kaluluwa mo. Maliit na bagay sa palagay ng marami, na ang paglimot sa sarili, walang bahagi sa kaligtasan. Magdalawang isip tayo. Sapagkat kahit pagsamahin pa natin ang buong kaluluwa, ang buong sanlibutan, maaaring ikawalayan ang kaluluwa ng tao. Yan ang pagkakilala kay Kristo. Si Hesukristo higit sa lahat ng bagay. Kaya nga tinatawag natin siyang Panginoon. Kaya nga nagsisisi tayo. Kinikilala natin ang salita ng Panginoon niya ng buhay na walang hanggaan. Pumunta ka sa talatang 19, Kabanata 19, talatang 21 hanggang 26. Nagtanong yung tao, nasunod niya lahat ng kautusan. Pero sa kanyang pakiwari, meron pang kulang. Nagtanong siya sa Panginoong Hesukristo kung ano pa ang kanyang kulang. Talatang 21, sinabi sa kanya ni Jesus, kung ang ibig mong maging sakdal, humayo ka. Ipagbili mo ang tinatangkilik mo at ibigay mo sa mga dukha. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka at sumunod ka sa akin. Ito ay isang pagsubok. Sapagkat ang tao ay totoong mayaman at marami siyang material na bagay. Sa akala niya, sa pagkonforme niya sa kautusan, siya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit nahayag ang laman ng kanyang puso na ang kanyang ginagawa na pagsunod sa kautusan ng Diyos ay para lamang sa material na bagay. Sapagkat alam mo sa mga Hudyo, pagka marangya ka sa buhay, ang iniisip, pinagpala ka ng Diyos. Therefore, masunurin ka sa Diyos. Kahit pa sabihin natin na yung pagyaman mo ay dahil sa daya, sasabihin, ang mga material na bagay ay nagpapakita ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Ay sinubok ng Panginoon ang kanyang puso. Gusto mo talaga maging sakdal. Eto, sige. Umasa ka sa mga makalangit na kayamanan. Paano may papakita yan? Ibigay mo ang iyong pag-aari na walang kapalit. At pagkatapos sumunod ka sa akin. Talatang 22.
Nang marinig ng binata ang ganitong pananalita, ay yumain siyang namamanglaw. Lumapit siya sa Panginoong Hesukristo nang punong-puno ng bagabag at umalis siyang pakiramdam niya siya'y nabigo. Lumapit siya sa Panginoong Hesukristo na punong-puno ng katanungan sa kanyang sarili. Pero umalis siya nang siya ay namamanglaw at hindi siya nagkatagpo ng kapayapaan. O mga kapatid, hindi lahat ng lumalapit kay Kristo at nakakita kay Kristo ay umaalis ng naangiti. Lumapit kayo sa Panginoong Hesukristo na hindi taglay ang inyong sariling pangangatwiran, kung hindi may pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ano sinabi ng Panginoon? Talatang 23. At sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, katotohanang sinasabi ko sa iyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Hindi yung kayamanan ng hadlang doon. Yung puso na punong-puno ng pag-iimbot sa mga bagay sa sanlibutang ito, hindi yan magdadala ng tao sa langit. At lalong hindi magdadala sa langit ang klase ng relihiyon na nag-aakala na ang pagiging makadiyos ay paraan ng pagyaman. Hindi. Makikita mo, anong silbi ng mga bagay na ito sa Ebanghelyo? Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, yan ang katotohanang dala-dala ni Kristo. At hindi yan ang, kung tayo ay lumalakad sa sanlibutang ito, hindi yan ang natutunan natin kay Kristo. Ang mga taong walang Diyos, nabubuhay lang para kumain at uminom at para mamatay. Yan ang hinahanap ng mga walang Diyos. Subalit sinabihan ng Panginoon ng kanyang mga alagad, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos. At unahin ninyo ang katwiran ng Diyos. Sapagkat ang Ama natin ay hindi nagpapabaya. Totoo lang, ma'am. Lumakad tayo sa katwiran ng Diyos, sa paghahari ng Diyos. Hindi maaaring pumasok tayo sa kaharian ng Diyos na walang hari sa kaharian ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay paghahari ng Diyos sa buhay natin. At nagtanong ang mga alagad niya, sinong maliligtas? Ano sa palagay mo sa tanong ng mga alagad? Talatang 25. At nang marinig ito ng mga alagad ay lubhang nagtaka na nagsipagsabi, sino kaya ang makaliligtas? Naintindihan ng mga alagad ang pinag-uusapan nila rito kaligtasan. Naintindihan ng mga alagad na maliban na ang tao magkaroon ng buong pusong pananampalataya kay Kristo, higit sa pagmamahal sa material, higit sa buhay, higit sa sanlibutan, hindi maliligtas ang tao. Maliwanag yan sa talatang ito. Hindi pwedeng tatanggapin mo si Kristo na isang paa mo nakaapak sa kamay ni Satanas. Sa pagkaintindi ng mga apostoles, sa patnubay ng Banal na Espiritu sa kanilang tanong, Panginoon, kung yan ang paraan ng kaligtasan, sino ang maliligtas? Sino ang maliligtas? Na ang kaligtasan, hindi yan simpleng na pinabili ka lang ng suka pagdating mo. Kristyano na ako. Baka hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo. O ang kaligtasan, ganun kadali. Pero hindi yung ganun kaposible sa tao. Nabasa niyo ba yung mga talatang ito? Ang tinuro sa atin ng Panginoong Hesukristo, ang pagiging tagasunod ni Kristo ay pag-iwan sa dating buhay. Sa dating paraan ng pamumuhay, nilinaw sa atin yan sa Efeso. Pagkakaroon ng bagong pag-iisip. At sumagot ang Panginoon, talatang 26, at pagtingin ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao.
Datapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Akala ninyo na kung gagawa ang Diyos, hindi niya kayang gawin sa tao yan? Kayang gawin ng Diyos yan sa tao. Kung kaya't palagi kong ipangangaral yan. Na palagi mong ipangaral, limutin ninyo ang inyong sarili at sumunod kayo kay Kristo. Sasabihin ng iba, paano may tatanggap kay Kristo kung ganyan ang mensahe mo araw-araw? At sasabihin ko ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo. Sa tao, ito ay imposible. Pero sa Diyos, ito ay posible. Yan ang kaligtasan. Ang kaligtasan ay hindi nagiging posible kasi kaya mo. Kaya kong tumanggap kay Kristo, kaya kong tumalikod sa kasalanan, hindi. Sapagkat ang tatalikuran mo hindi lang kasalanan, yung dati mong paraan ng pamumuhay. Kung nasaan nandoon ang kasalanan, tandaan natin, makasalanan tayo. Yung paraan natin ng pamumuhay, kasalanan sa harapan ng Diyos nung hiwalay tayo kay Kristo. Isipin mo, kahit anong gawa natin ng mabuti, makasalanan tayo sa harapan ng Diyos. Sapagkat ito'y nanunuot sa himaymay ng ating laman. Ang sinabi ni David, ako'y pinaglihi ng aking ina sa kasalanan. At nakita ng Diyos ang kasamaan sa panahon ni Noe, na ang kanyang pag-iisip ay laging kasamaan sa harapan ng Diyos. At nang unang daigdig ay nilubog sa pamagitan ng baha, nakipagkasundo ang Diyos kay Noe, hindi ko napababahain uli para sa ikamamatay ng tao. Kahit na ang kasamaan ng tao ay malala simula sa kanyang pagkabata, nagpapasensya ang Diyos at nagpapahinuhod ang Diyos. Kaya ang kaligtasan ay ginagawang posible lamang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagliligtas. Kaya't makakabasa ka sa Biblia ng mga talatang, halimbawa, yung misyon ni Apostol Pablo sa Gawa. Talatang 26. Talatang 18. Kabanata 26, talatang 18. Idilat mo ang kanilang mga mata upang sila'y magbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, ng mga mana sa kasamahan, ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Oh, big word. Theologically, ganun lang yung kasimple, di ba? Patatalikurin mo ang tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Pero paano yung sinunod ni Apostol Pablo? Tignan mo sa talatang 20 kung paano niya yun in-apply sa kanyang pangangaral. 19, dahil nga dito, o Haring Agripa, hindi ako nagsuwail sa pangitain ng kalangitan, kundi nangaral ako at una-una sa mga taga-Damasco, at sa Jerusalem din naman, at sa buong lupain ng Judea, at gayon din sa mga hintil na sila'y magsisi at magbalik loob sa Diyos na nangagsisigawa ng gawang karapat-dapat sa pagsisisi. Ganyan mo patatalikurin ng tao sa kadiliman. Ganyan dapat dumilat ang mata ng tao. Ganyan dapat magbabalik loob ang tao sa Diyos. Ganyan dapat tumatanggap ng kapatawaran ang tao. Kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. Ganyan siya binibigyan ng Diyos ng mana kasama ng mga pinabanal dahil sa pananampalataya lamang kay Kristo. Ano? Dapat niyang matutunan na sa kanyang pagsisisi at sa kanyang pagbabalik loob sa Diyos, magre-resulta yun ng mga gawa na karapat-dapat sa pagsisisi.
At sinabi ni Apostol Pablo, hindi ko sinuway ang makalangit na pangitain. Ganyan ba ang pangangaral ng Ebanghelyo sa panahon natin ngayon? Na sinasabi ng tao, ng mangangaral sa tao, tumanggap ka na kay Kristo, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Magsisi ka. Tumalikod ka sa pagsamba sa Diyos. Hindi. At ganyan ang narinig ng mga apostoles kay Kristo. At yan ang narinig natin kay Kristo ngayong umaga. Kung kaya't nagtuturo ang Panginoon ng bagong buhay. Ngayon, sa pagpapatuloy, ano ang bagong pagkatao? Anong tinutukoy na bagong pagkatao? Bumalik tayo sa teksto natin ngayong umaga. Efeso 4:24, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao. Una, ang bagong pagkataong ito ay ayon sa Diyos. Naayon sa Diyos. Binasa na natin kanina, sumagot ang mga apostoles. Sino maliligtas? At sabi ng Panginoon, sa tao ito ay imposible. Subalit sa Diyos, ito ay maaari. Ang pagiging bagong tao ay ayon sa Diyos. Ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po yan ginagawa ng tao sa pamamagitan ng sa kanyang sariling katuwiran. Alam ninyo yan, nakasulat yan sa Tito. Kung bakit ko palaging pinababalik-balik sa atin yung mga pangunahing aral patungkol sa pagliligtas sa atin ng Panginoon ay upang sa ganon, makita natin na yung gawang mabuti natin sa kasalukuyan, hindi yan magiging posible kung walang biyaya ang Diyos sa pagliligtas sa atin. Tito 3. Talatang 3. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masasamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nagkakapuotan. Nakita mo, ganyan ang buhay ng mga taga-Crete. Ganyan din ang buhay ng mga taga-Efeso. At ganyan din ang buhay natin nang wala tayo kay Kristo. Ngunit, talatang 4, ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo. Tandaan natin, ang awa, hindi pinipilit yan. Ang awa, upang maging awa, hindi yan pwedeng hindi kusang loob. Ang awa ay dapat kusang loob. Kung kaya't ang habag ng Diyos, hindi lamang yan nakadepende sa hindi lamang yan hindi nakadepende sa ating mga gawa. Sa totoosin, walang dahilan para kaawaan tayo ng Diyos. Wala. Kasi ang awa ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos. Yun ang sinasabi ng Efeso 2, at ito'y hindi sa inyong mga sarili. Kaya kahit yung pananampalataya mo, totoosin yan. Hindi yan ang dahilan. Yung pananampalataya ay resulta ng habag ng Diyos sa atin. Sapagkat maliban na ang tao magbigay, ay mabigyan ng pagkaunawa galing sa Diyos at pagsisisi mula sa Diyos sa ikaalam ng katotohanan, hindi siya sasampalataya. At maliwanag sa sinasabi dito sa banal na kasulatan. Iniligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng paghuhugas
sa muling kapanganakan at pagbabago ng Espiritu Santo na Kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Ang pagiging bagong nilalang sa harapan ng Diyos ay hindi ginagawa ng tao sa kanyang sarili. Mahirap intindihin niya ng mga taong wala sa Diyos at mga patay sa kasalanan. Sa totoo lang, pumupunta ang tao sa relihiyon at nagtatanong siya, anong dapat kong gawin upang ako'y maging matuwid? Laging ganyan ang tanong ng tao. At pupunta sila sa atin at magtatanong sila sa atin, sa inyo ba, anong dapat gawin ng tao para maligtas? At lahat ng relihiyon ay magsasagot, ano ang dapat gawin ng tao para maligtas. Sabi ng isa, ang pananampalataya ay gawa ng tao. Hindi. Ang pananampalataya ay hindi gawa ng tao. Bakit sinabi sa Mateo, sa Gawa 16:30 na nagtanong, mga Ginoo, anong dapat kong gawin para maligtas? At sumagot yung mga apostoles, manampalataya ka sa Panginoon at ikaw yung maliligtas. Yung bang pananampalataya ay gawa? Hindi. Sapagkat si Apostol Pablo din na nagsabi na ang pananampalataya hindi gawa. Pumunta ka sa Roma 4. Talatang 5. Datapot sa kanya na hindi gumagawa. Ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama, ang kanyang pananampalataya ay binibilang na katuwiran. Sa makatuwid, ano dapat ang pag-intindi natin? So sa Gawa 16:30. Mga Ginoo, anong dapat kong gawin para maligtas? Wala kang dapat gawin. Manalig ka lang kay Kristo. Hindi yan dahil sa gawa natin. Dahil yung kamatayan ni Kristo ay merong ginawa sa tao. Kung kaya't nangangailangan ng pagbabagong panloob ng Espiritu. Hindi yan nakadepende sa pagtuturo ng soteriology. Minsan, kahit nabasa na natin ang buong Biblia, kung hindi nabago ang ating loob, wala tayong kaligtasan. Ay sinasabi ng banal na kasulatan, gaya ng marami na sa kanya ay tumanggap, binigyan niya sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay, sila na sumampalataya sa kanyang pangalan. Sila'y naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa kalooban ng laman, hindi sa kalooban ng dugo, di ba? Hindi sa kalooban ng tao, kung hindi ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano yung pananampalataya doon? Yung pananampalataya doon ay ebidensya ng paggawa ng Diyos. Binigyan ka pala ng Diyos ng karapatan na maging anak ng Diyos . Oo. Ba't hindi ka naniniwala kay Kristo? Itong mga Hudyo, nagsasabi sila, kami mga anak ni Abraham. Kami ang mga tagapagmana ng pangako ng Diyos. Kami ang mga tunay na anak ng Diyos. Anak pala kayo ng Diyos, sabi ninyo . Bakit hindi kayo nananalig kay Kristo? Ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kung kaya't ang pananampalataya, ebidensya. Ano bang sinasabi sa Hebreo 11:1? Ngayon, ang pananampalataya ay katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Hindi ba? Kaya nga ang tanong, paano ang tao nagiging anak ng Diyos? Kahit ang Panginoong Hesukristo sumagot. Hindi mo alam yon at hindi mo malalaman yon. Umiihip ang hangin kung saan niya ibig.
Naririnig mo ang kanyang ugong. Hindi mo alam kung saan galing, saan papunta. Ganon ang ipinanganak ng Diyos. Kaya ang pagiging tao, alam mo yun, pagiging bagong tao, gawa ng Diyos. Ayon sa Diyos. Na ipinangangaral sa atin ang ebanghelyo ng Panginoon. Sana sumasampalataya kayo kay Kristo. Nang ayon sa sinasabi niya sa kanyang banal na kasulatan. Hindi ayon sa gusto nating panampalatayanan, sapagkat kung sasampalatayanan lamang natin yung gusto nating panampalatayanan, paano nating masabi na ang pagbabagong buhay natin ay gawa ng Diyos? Makikita mo sa radikal na pananampalataya ang makapangyarihang biyaya ng Diyos. Yan ang nagpapabago ng mga taong makasalanan. At doon mo masasabi na kahit anong sama ng tao at kahit anong lalim ng kanyang kasamaan, kapag ka dumating ang sa puso ng tao ang biyaya ng Diyos, babaguhin siya ng Diyos kahit siya pa ang pinakamasama sa lahat ng mga makasalanan. Kahit hindi ako nahihiyang mangaral na walang sino mang magiging disipulo ni Kristo na mas mahal niya ang sarili niya kaysa kay Kristo. Sapagkat kung may taong magmamahal sa Diyos, nang higit sa anumang bagay ay masasabi ko, at doon ko lamang masasabi, tinulungan ng Diyos ang taong yan. At yan ay gawa ng Diyos. At hindi ako mahihiyang mangaral sa ebanghelyo na ganito, magsisi kayo at sumampalataya kayo sa ebanghelyo. Tumalikod kayo sa inyong mga Diyos-Diyosan. Sapagkat bibigyan ng Diyos ang tao ng pananampalataya na magtatagumpay sa sanlibutan ito. Lalabas ang mga anak ng Diyos. Makikita ang mga anak ng Diyos. Pagka ipinangaral mo ang ebanghelyo ni Kristo na walang halong pandaraya, ni hindi mo hinaluan ng tubig para huwag maging katitisuran sa sanlibutan. Kung hindi mismo yung ebanghelyo ayon sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi basta ebanghelyo ayon kay Pablo. Hindi basta ebanghelyo ayon kay Mateo, hindi basta ebanghelyo ayon kay Marcos, kay Lucas at kay Juan. Kung hindi ebanghelyo mismo ng ating Panginoong Hesukristo. Ano ang bagong pagkatao? Ito ay kapanganakan ayon sa kalooban ng Diyos. Kagaya na lagi kong itinatanong kapag aking ipinangangaral ang doktrina ng kapanganakang muli. Sino sa inyo ang inirin ninyo ang inyong sarili nang kayo'y ipinanganak? Sino sa atin? Wala. Ni hindi ko alam yun na ipinanganak na pala ako. Subalit habang ako'y lumalaki sapagkat ako'y may buhay at nagkakagulang, nakikilala mo ang iyong magulang. Hanggang sa dumating ang panahon, tatayo ka bilang isang taong malaya. Ganyan din ang kapanganakan. Kagaya ng sinasabi ng banal na kasulatan, at inyong makikilala ang Diyos. Lahat sa makatuwid ng tinuruan ng Diyos ay lalapit kay Kristo. At ang sino mang lalapit kay Kristo ay papasanin ang pamatok ni Kristo. Matututo kay Kristo at magkakaroon ng kapayapaan kay Kristo. Anong tawag sa sinasabi kong ito? Ang tawag dito ay pananampalataya sa Panginoong Hesus. Kagaya ng isang taong mamamatay na, nang wala ng panghahawakan sa daigdig na ito, kung hindi kamatayan na lang kasama ni Kristo. Kaya sa palagay ko, dalisa yung pananampalataya nung nakapako sa krus. Nang kanyang sinabi, Jesus, alalahanin mo kapag naghahari ka na. Sapagkat ano pang panghahawakan mo sa kamatayan, wala na. Kamatayan na lang. Ano pang panghahawakan ko sa buhay na ito? Maliban kay Hesukristo. Yan ang damdamin ni David na kanyang sinabi sa awit, sinong hahanapin ko sa langit maliban sa iyo?
At anong bagay sa sanlibutan ang magpapasaya sa akin maliban sa iyo? Ayan ang katotohanan ng pananampalataya kay Kristo. Sa makatuwid, sa inyo na mga sumasampalataya sa Jesucristo ay mahalaga. Subalit, sa kanila na mga masuwayin, itong si Jesucristo ay kagaya ng isang bato, batong katitisuran, batong itinakwil, na itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, na siya palang naging pinakamahalagang bato sa panulok at batong panbuwal. Sa makatuwid sa kanila na natitisod sa salita ni Kristo. Nang tanong ng mga alagad, anong tigas ng iyong pananalita? Sinong makikinig sa mga bagay na yan? At ang sabi ng Panginoon, kayo ba'y natitisod din sa mga pangangaral na ito? Ano kung makita natin sama-sama ang Panginoong Jesucristo na bumabalik galing sa langit? Subalit kayo ay lahing hirang, banal na pagkasaserdote, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, para ihayag natin ang kaluwalhatian niyang tumawag sa atin mula sa kadiliman tungo sa liwanag ng Diyos. Na dati hindi tayo bayan ng Diyos, ngayon ay bayan na ng Diyos. Na dati hindi tayo nakatagpo ng awa, ngayon ay kinakahabagan tayo ng Diyos. At nakakapagpatuloy tayo dahil sa awa ng Diyos. Na kahit ang ating katawang panlupa ay nasisira, subalit ang ating panloob na pagkatao ay nababago araw-araw. Yan ang bagong pagkatao. Yung galing sa Diyos. Ito pangalawa, nakita mo doon, na nilalang sa katuwiran. Oo, galing sa Diyos, pero paano nabuo? Nilalang ng Diyos. Na ang unang tao ay binuo ng Diyos, galing sa alabok, at naging tao. At nagsiping ang lalaki at babae, at nagkaroon ng pangalawang uri ng tao. Pero sa Jesucristo bilang tao, hindi galing sa alabok, ni hindi dahil sa pagsisiping ng tao, ng lalaki at babae. Binuo ng Diyos ang katawang lupa ni Kristo sa tiyan ng babae, sa Maria. Pero merong isang bagong tao na nilalang ang Diyos. Hindi sa laman, kung hindi ayon sa Espiritu. Binuhay niya yung bahagi ng tao na namatay dahil sa pagkakasala. Tignan mo to doon sa Efeso 2:10. Ngayon, bago nyo tignan sa Efeso 2:10, pumunta muna tayo uli sa teksto natin para wag tayong malayo. Kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran. Pumunta ka sa Efeso 2:10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Tayo palang mga Kristiyano, tayo ang gawa ng Diyos. Madalas tayo nananalangin, O Diyos, gumawa ka sa aming kalagitnaan. Nananalangin tayo, gumawa ka, Panginoon, ng mga himala sa iglesia. Pero alam mo, sinasabi ng banal na kasulatan, tayo ang mga gawa ng Diyos. Yan ang himala na dapat natin tignan sa iglesia. Na ang mga taong naligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya ay binabago ng Diyos at patuloy na binabago ng Diyos. Yan ang hinahanap ko sa iglesia. Sapagkat yun lamang ang maaari kong asahan sa Panginoon. At lahat ng pag-asenso sa gawain ang gagaling dyan. Nakakapagbigay ba ang tao dahil sa meron siyang maibibigay? Hindi. Kung hindi dahil sa binigyan siya ng Diyos ng pusong mapagbigay.
Sumasali ba ang gawain ng tao sapagkat marunong na siya? Hindi. Kung hindi binigyan siya ng Diyos ng pagkaunawa na ang buhay niya ngayon ay buhay para maglingkod sa Diyos. Binibigyan ba ng Diyos? Lumalago ba ang tao? Sapagkat matagal siya sa simbahan? Hindi. Kung hindi ang Diyos ang nagpapalago sa kawan ng Diyos. Kaya nga, tayo ay mga gawa ng Diyos na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. So dalawa ang titignan natin diyan. Una, pag sinabing nilalang sa katwiran, una, sa pamamagitan ng katwiran. Salitang sa pamamagitan. Paano ka ginawang bagong tao ng Diyos? Sa pamamagitan ng katwiran ng Diyos. Sa banal na kasulatan, walang ibang makatwiran, Diyos lang. At ang tao ay makasalanan. At sinasabi ng banal na kasulatan, walang gumagawa ng katwiran. Walang matuwid, wala kahit isa. So paano ka bubuuin ng Diyos para maging matuwid na tao? Maliwanag ang doktrina ng Biblia na ang katwiran ng Diyos ay ibinibilang sa tao. Kung kaya't ang sabi dito, sa pamamagitan ng katwiran, kung kaya't nilalang kay Kristo Jesus. Na si Hesus Kristo ang katwiran ng Diyos. Ngayon, paano nangyayari yun? E di tignan natin. Sa 2 Korintos 5:17, makikita mo yung kombinasyon ng lahat ng pagpapaliwanag na ito. Basa. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ay pawang naging mga bago. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinapakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. At ibinigay sa amin, kila Apostol Pablo, ang ministeryo sa pagkakasundo. So basahin natin sa talatang 21 o 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo, nawari namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Kristo, kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Yaong hindi nakakakilala ng kasalanan ay Kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa Kanya'y katuwiran ng Diyos. Ganun pala tayo nilalang sa katuwiran. Na si Hesus Kristo walang kasalanan, nagmukhang makasalanan dahil sa atin upang yung katuwiran ni Kristo ibilang sa atin. Kaya't kung ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, nagiging bagong nilalang. Tandaan natin, hindi pinapatawad ng Diyos ang tao dahil sa tao. Pinapatawad ng Diyos ang tao dahil kay Kristo. Pag ako nangangaral ng Ebanghelyo, pinauulit-ulit ko yun sa tao. Alam mo, kahit magsisi ka ngayon, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Bakit? Sapagkat si Hesus Kristo lang ang pwedeng magdala ng ating mga kasalanan. Si Hesus Kristo lang ang maaaring mamatay sa ating lugar. Wala tayong ibang dapat tanggapin sa Diyos kung hindi hatol, galit, kamatayan. Kaya't ang hindi sumasampalataya, ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Subalit, ang lahat ng puot ng Diyos ay tinanggap ni Kristo. Maraming nagsasabi na yan ay maling aral, na hindi totoo, na tinanggap ni Kristo ang hatol ng Diyos para sa atin. At hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling yung aral na yun. Gayun pa, basahin na lang natin sa Roma 8.
Sapagkat ang hindi magawa ng kautusan na mahina sa pamamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin at dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Na nung namatay si Jesucristo 2,000 taon na nakalilipas, dahil mahal tayo ng Diyos, bago palalangin ng sanlibutang ito, namatay na tayong kasama ni Jesucristo. Yan ang tunay na prepaid. Na ngayon, kinukausap tayo ng banal na Espiritu na manalig sa kanyang anak na si Jesucristo. Sapagkat namatay na si Jesucristo minsan para sa makasalanan at hindi na yung mauulit kahit lati-latiguhin ng tao ang kanyang sarili at kahit maglakad siya na nakayapak, sapagkat namatay si Jesucristo para sa mga hinirang ng Diyos. At nakasulat yan sa Efeso. Baka nakakalimutan natin, nakasulat yan sa Efeso. Basahin natin sa Efeso 1:4 hanggang 7. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging mga banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Na tayo itinalaga niya nung una pa sa pagkukupkop na tulad sa mga anak sa pamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya, na sa Kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, sa kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. Kanino tinutukoy yung talatang 7? Nasa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan. Di yun sa mga taong hinirang ng Diyos sa talatang 4, sa pagkapili niya sa atin. Doon sa mga taong itinalaga niya sa talatang 5 na tayo'y itinalaga niya nung una pa. Kaya kung alalahanin mo doon sa Efeso 2:10, hindi pa tayo ipinapanganak, gusto ng Diyos na lumakad ka ng mabuting paglakad. Hindi pa tayo pinapanganak, nasa isip na ng Diyos na gumawa tayo ng banal na mga gawain. Pero makasalanan tayo, anong ginawa ng Diyos? Namatay na si Kristo para sa atin. Sa mga bagay na yan, mahirap yung unawain, pero anong ibig sabihin ni Jesucristo na ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa? At tatawagin siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kasalanan. Kita mo yung biyaya ng Diyos na yan, na itinuring tayong mga anak ng Diyos. Sapagkat siya'y matuwid at tayo'y makasalanan, ibinilang niya yung katuwiran ni Kristo sa atin nang namatay si Kristo sa krus. Kaya nga, lahat ng lumalakad sa pananampalataya ngayon ay nagsasabi ng ganito, ako'y napakong kasama ni Kristo. At nagiging totoo yun. Sa biyaya ng Diyos, na hindi na ako nabubuhay, kundi si Jesucristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ibinubuhay ko ngayon sa laman, ay ibinubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya ng anak ng Diyos. Kahit kailan, hindi ito gawa natin. Hindi. Yung pagnanasa na yan, ang lumakad sa banal na gawain, yung pagpaunawa na ibinibigay sa inyo ng banal na Espiritu,
Yung pagnanasa na lalo tayong maglingkod sa Diyos, hindi yan galing sa ating sarili. At hindi inilalagay ng Diyos sa inyong mga puso yan ng walang kabuluhan. Ang kailangan natin ay lalo tayong manalangin sa Panginoon na tulungan niya tayo at managumpay ang kanyang biyaya sa buhay natin. Kailangan natin. Ang problema kapag ang Kristiyano ay kinakausap ng Diyos sa pangangaral, nagkakaroon siya ng pagnanasa na sumunod sa Panginoon. Subalit kagaya ng apoy, hindi niya ginagatungan. Nandoon ang apoy, subalit hindi niya pinagniningas. Binagay ng Panginoon sa inyong puso na lumakad sa banal at maayos na pamumuhay, ay huwag kayong bibitaw doon sa biyaya ng Diyos. Lagi kayong manalangin at humingi ng tulong sa Panginoon. Kasama na mga kapatid ninyo sa gawain ng Diyos. Lagi mong mababasa, 2 beses na natin binasa ngayong umaga, kasama ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito ay dahil sa pamamagitan ng katwiran, pangalawa para sa katwiran. Binasa na natin kanina ang Efeso 2:10. Basahin natin sa Roma 6. 11 hanggang 18. Nasusundan ba ninyo ang pangangaral, mga kapatid? Roma 6:11. Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawan, sa katawang may kamatayan upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kung hindi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa mga nangabubuhay sa mga patay, at ang inyong sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo, dahil sa tayo ay sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan kung hindi sa ilalim ng biyaya. Ano nga? Magkakasala baga tayo dahil wala tayo sa ilalim ng kautusan? Kundi sa ilalim ng biyaya, huwag nawang mangyari. Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima ay kayo'y mga alipin yaong inyong tinatalima? Kung sino sinusunod natin, yun ang Panginoon natin, sa madaling salita. Maging sa kasalanan sa ikamamatay o maging sa pagtalima sa ikapapaging matuwid. Sabihin, kung kasalanan ang ating Panginoon, mamamatay tayo. At kung katuwiran ng Diyos ang sinusunod natin, ay matuwid tayo. Talatang 17. Datapwat salamat sa Diyos na bagamat tayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin o masunurin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Ng doktrina. Kailangan lumaya tayo sa isang pagkakaalipin bago tayo maalipin ng bagong pagkaalipin. Di ba sinabi ng Panginoon sa kanyang mga pagtuturo, walang maglilingkod sa dalawang Panginoon. Yan ang napakinggan natin kay Kristo. At yan ang turo ni Apostol Pablo. Kung kasalanan ng Panginoon natin, hindi tayo alipin ng katwiran. At kung si Jesucristo ang Panginoon natin, hindi tayo alipin ng kasalanan. Tayo ay nasa biyaya ng Diyos. Turo ni Kristo yan. Na itinuro din ng mga apostoles. Kaya nawa ngayong umaga, mga kapatid, naunawaan ninyo kung anong ibig sabihin na mga bihis tayo ng bagong pagkatao. Ngayon, para sa mga practical na aplikasyon nito,
hindi na ako magbibigay ng practical na aplikasyon. Babasahin na lang natin yung kasunod na talata. O ngayon, mga bagong tao na tayo, ano dapat ang gawin natin? Bumalik tayo sa Efeso 4, talatang 25. Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo ay mga sangkap na sa isa't isa sa atin. Kayo'y mga galit at huwag kayong magkasala. Huwag lumubog ang araw sa inyong galit. Nakikita mo, gusto ko lang pansinin ninyo na laging dalawang step yan. Itakwil mo yung isang bagay na ayaw ng Diyos, gawin mo yung bagay na gusto ng Diyos. Ganyan palagi ang buhay Kristiyano. Itakwil mo ang kasinungalingan, magsalita ka ng katotohanan. Hindi tayo makakapagsalita ng totoo habang hindi natin tinatakwil ang kasinungalingan. Kaparehas na prinsipyo nung kanina pa natin pinag-uusapan. Nakakaramdam tayo ng galit. Tao tayo, pero hindi dapat tayo mabuhay sa kapuutan. Huwag mong papaabutin yan ng gabi. Huwag kang matutulog na galit, sa madaling salita. Huwag mong hayaan lumubog ang araw sa galit. Bakit? Kasi pag gano'n ang ginagawa natin, talatang 27, binibigyan mo ng daan ang dyablo. Tinakwil na natin si Satanas at ang kanyang mga gawa. Pinalaya na tayo ng Panginoon mula kay Satanas. Kaya lang, kapag hinahayaan natin na may mga galit at po sa ating puso na hindi natin inaayos sa ating Panginoon, sa ating kapatiran, sa ating kapwa, ni kahit sa mga taong walang Diyos, na mali ang kanilang ginagawa, dapat pa nga natin silang kaawaan sapagkat ikapapahamak nila yung kanilang masasamang gawain. Kung hindi natin gagawin ang kalooban ng Diyos, hinahayaan natin ang diablo na mag-take advantage sa atin. Nakakaisa si Satanas sa ating mga buhay. Isa pa, 28. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw. Kita mo yun? So itakwil na ang pagnanakaw, hubarin na ang pagnanakaw, isama mo na pati pag-iimbot. Ano naman ang gagawin mo bilang bagong tao? Bagkus magpagal na igawa ang kanilang mga kamay ng mabubuting bagay upang sila'y magbigay sa nangangailangan. Imbis na mag-imbot, imbis na magnakaw. Ano ang problema? Alam mo ang pinagkaparehas ng pangungutang sa pagnanakaw? Hindi yung dahilan. Kinukuha na natin yung hindi pa natin hawak. Inuunahan natin ang provision ng Diyos. Hindi ba? Pero ano sinasabi ng banal na kasulatan? Magtrabaho. Igalaw ang kamay. At yan ay biblikal na pananampalatayang Kristiyano. Kasama yan sa bagong buhay natin. Hindi pwede magbagong buhay ka na. Ngayon Kristiyano ka na, hindi ka matututong magtrabaho. Matutong magtrabaho. Ito yun ng Bible yan. Sapagkat una, tinutulungan mo ang sarili mo sa bagong buhay mo kay Kristo. Pangalawa, magkakaroon ka ng pagkakataon na magtumulong ka naman sa nangangailangan. Diba? Hindi doktrina ng Diyos na magnanakaw ka tapos itutulong mo sa iba. Maliwanag dyan. Hindi ba? Hindi ganun ang aral ng Panginoon. Makita mo, yung prinsipyo nandun. Hubarin yung dati, magbago ka ng isip, suotin mo yung bagong pagkatao. Alisin yung masasamang gawain, magbago ng isip ayon sa pananampalataya, gawin pa ng tama. Yan ang aplikasyon ng doktrina ni Kristo. 29. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa inyong bibig. So ito yung aalisin. Anong ipapalit? Kundi ang mabubuting ikatitibay ayon sa pangangailangan
upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipagkinig. Diba? Dalawang natutunan mo dyan, magsalita ng ayon sa pangangailangan. Diba, pag hindi kailangan, huwag magsalita. Nakalagay eh. Tama ba yung pagkaintindi natin dyan? Ulitin natin. Anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabubuting ikatitibay ayon sa pangangailangan. Magsasalita ka sa ikatitibay ng kapatiran mo sa pangangailangan ng kapatiran mo. Sunod, upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipagkinig. Kapag kasalita pala tayo ng salita kahit hindi na kailangan, hindi nakikinabang yung mga nakikinig. Hindi sila tumatanggap ng biyaya. Yung magandang aral sa atin ngayong umaga. Diba? O ano pa? Eto. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos. Ang pighatiin, huwag mong palungkutin. Sa madaling salita, huwag mong palungkutin ang Diyos. Huwag mong galitin ang Panginoon. Huwag mong pasamain ang kalooban ng Espiritu. Ano kung halimbawa, pinapatnubayan niya tayo sa lahat ng katotohanan, gusto mo doon sa kasinungalingan. Ipinapaalala sa atin ng Panginoon yung kanyang salita, tapos tayo naman, limot tayo ng limot. Sino yung makakalimutin? Yung nakikinig ng salita ng Diyos at hindi magsasagawa nito. Yun ang makakalimutin. Samantalang trabaho ng banal na Espiritu, magpaalala ng lahat ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Yan ay huwag. Huwag. Yan ang tanggalin. Anong ipapalit? 31. At ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at paglilibak ay maalis nawa sa inyo, pati ang lahat ng masasamang akala. Alisin mo lahat yan. Mga bagay na pumipighati sa banal na Espiritu. At anong susuotin natin? Magmagandang loob kayo sa isa't isa. Mga mahabagin na mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Kita niyo. Kaya, kapag ka naituro yung doktrina, yung aplikasyon, yan na yun. Ganyan natin ipamumuhay yung bagong buhay natin kay Kristo. Nawa mga kapatid, naunawaan niyo ang pangangaral ngayong umaga. Tulungan tayo ng Panginoon. Manalangin tayo.